Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Cheers pare. Sir, ay yan, siguro. Siguro yung mga sasabihin ko, from side naman ng mga sobrang hirap. Kasi nagsimula tayo sa mga social. Kasi maraming poor friends to eh. Oo eh. So bilang nandun ka sa mga poor. Poorest of the poor. Actually, kung nanonood kasi ako ng mga one battles, dami ko talaga natututunan sa mga financial advice, ganyan. I-advertise sa sarili nila. Sariling sigap na lang to. Shameless plug. Hashtag. Hindi, kasi feeling ko kasi sa mga generations before namin. Sa mga magulang, sa mga hindi naman to blame or to find fault bakit mahirap. But siguro yung path na create para sa amin is hindi to tribe eh. Alam mo yun, yung kailangan ganito, mag-aral ka, galingan mo sa school. Hindi para makapag-create ka ng wealth or maging successful ka balang araw. Hindi nga rin parang malinaw sa amin ko ano meaning ng successful before. So, tama yung sabi ni Ate Kay kanina, laging involved yung pera. Hindi naman dahil sa tayo lagi sa pera, pero yun kasi yung parang sabihin natin, physical na sukatan di ba? Oo eh. Yeah. And ayun na nga, parang yung path na sinet sa amin is hindi na maging successful, kundi parang maging makasurvive lang. So, parang bare minimum of yes, o parang ganun lang mismo. So, ang isip namin, ideal na magkaroon ka ng trabaho, ideal na magkaroon ka ng family, ganun, bahay and all. And para matawag na normal yung buhay mo. Yun lang. So more on normal lang yung target. Maka-normal ka lang ng buhay. Kasi ito yung ginagawa ng karamihan. Kaya dapat, ang dating pa nga sa amin, kailangan maging kagaya ka nitong taong to, which is hindi naman sila sobrang successful. Normal lang talaga. And nung time nga, nung bata pa ako, sa isip ko lang, hindi ko alam kung ano yung category na mahirap, mayaman. Hindi ko alam kung ano yung siguro sa itsura ng bahay. Ang sa isip ko pa nga nung time na yun, nung siguro mga high school yata ako, nasa middle class kami. Bakit ko nasa isip yun? Kasi isip ko, hindi naman kami nagkukulang. Nakukuha naman namin yung gusto namin, nakakapag-aral naman kami. Kasi may mga iba pa nga dyan na hindi nakakapag-aral, which is, sa point of view ko lang. Medyo mataas ka na nun. Yun ang feeling ko. Honest review. And sa family namin marami kasi kami. So, parang ideal ba yun? Hindi ko alam. Hindi naman din tinuturo sa school actually. Ganito yung standard. Ganito yung to live a comfortable life. Dapat ganito lang yung ito yung meron kayo. Namimit nyo yung hindi lang yung bills, yung mga pangailangan nyo, yung pagkain sa araw-araw, kundi dapat may kalayaan ka na magawa yung gusto mo kasi may choice ka, di ba? But it also requires money Yeah. For you to be able to do the things you want to do. Kasi the things you need to you spend on, of course, yan. Pero money pa din ang ang iiral kung tatravel ka ba. Actually, I was about to say that. Wow! Joke na. May naalala tuloy ako yung parang yung paano mo nasabing mayaman ang classmate mo. Tapos yung basa ko yung mga comments na parang may pencil case na yung maraming compartment. So sis, wala naman akong ganun. May 3 kulay yung ballpen. Okay, sige, check. May ballpen ako. Stroller yung bag. Stroller ang bag. Hindi ako nag-stroller na bag. Backpack. So parang mahirap ba ako? Mahirap ba ako nung status symbol yan So parang tuloy iisipin mo, pwede, ang status ba, just because you have things, does it equate to being poor or being rich? Kasi what if, kasi 4 kami magkakapatid, what if hindi ako mabila ng 6 compartment, multi-compartment na pencil case? Kasi 4 kaming kailangan may pencil case. What if yung classmate ko,
isa lang ang magulang, kaya binubuhos sa kanya ang lahat ng magandang bagay. Does that mean pareho kami ng income in the household? I don't think so. So, siguro kailangan nga din i-differentiate na just because you have money, this is always equate to your status. I don't know. Kasi, kunyari, sa poverty index, talaga promise hampas lupa ang levels ko. Pero, hindi mo ako mahirap. Unless ang nasugtong nga. So, kahit pag lagay ako ng uling sa mukha, hindi ako pagkakamalang, alam mo yun? True. Scam yan pag Hindi. Nagsunog ko. Doon sa question na yun, sa financial side na pinakikinggan ko, laging ang tinitingnan, hindi man yung net worth, assets. So, assets, yung may mga value. So, ano pa rin? Material pa rin. Material so, money, property, golds, yan yung mga nag-appreciate. So, kung wala kang investment, less din yung wala kang asset, kawawa ka kahit tawag dito. Kahit may cash ka, kahit may savings ka. Kasi yung pera mo, bumababa yung value niyan eh. Lalo na daw ngayon, parang mas pababa siya dahil nga sa global na situation. So, bubulusok nga pababa. So, mas ang sinasabi nila mas mag-invest sa assets o sa properties o kung saan na-anticipate na yung gera kung meron. Oo. Tapos yung sinasabi ni Sir Romel, at tawag dito, hindi namulat, di ba? Parang yun nga yung sinabi ko nung kay Sir Reniel last time na para sa akin, pagsasagutin ko yung question na bakit maraming mahirap na Pilipino, sa 3 punto, sa financial side ko siya sasagutin. Una, educational system. Yeah, check. Tapos, matrix or yung system. Sinio. Sinio. Inaalam mo kung anong klaseng parang societal system ba? System ng society o ng government. Pero general na siya na pagkatapos mo mag-aral, graduate ka, work. Tapos yun na, tawag dito, employee ka na. Yun. So, yung number 1 pala, hindi educational system. Number 1 is yung employee mindset. Employee mindset. Check din yan. Yun yung una. Pangalawa, yung matrix o yung system. Pangatlo, yung financial literacy. Na kung meron. Kadalasan ng mga tinuturo sa atin nung mga bata pa tayo, grade school, mas bata pa. Laging kabutihan yung sa GMRC na dapat matulungin ka, tumulong ka, pag meron ka, mapagbigay ka. So laging yun yung nasasaksak sa isipan ng bata yan, na sa pag lumaki ka, dapat normal sa'yo bilang Pilipino, matulungin ka, makabayan. Laging ganon yung dalawang yun. So ang tendency, dahil nga marami na rin sumakop sa atin na iba-ibang lahi, tapos yung impartation o yung effect nun is para tayong servant palagi. Gusto natin ng lagi tayo may boss na pinagsisilbihan or pinapasaya. So parang gusto din natin yung pagka nakapag-serve tayo, tapos nasatisfy yung pinagsilbihan natin. Masaya na rin tayo, which is normal yun. Pero yun yung kadalasang ugali ng Pilipino. So nasanay tayo na parang ganun yung behavior natin o yung ugali natin. Pero wala tayong interest para umakyat doon na maging tayo yung sunod na Ayala. Ayoko doon traffic. Tayo magiging amo or yun. So yung educational system, yung financial literacy na hindi wala nun sa school. Kahit mag-take ako marketing course ako, marketing graduate ako tuturuan ka nila, lalo na pwede ka maging tawag dito, financial manager, etc. Manager ka pa rin as sa isang company. Empleyado ka pa rin. Pero yung entrepreneurial mindset na sinasabi, hindi mo ma-apply kasi hindi naman kasi tinuro yun sa. Pero kung lahat ng
tao, boss, Exactly. who's Nag-gets ko naman gonna yun. work for you? Need financial advice?